Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po itadako sa susunod na bahagi ng ating gawain, na kung saan bilang mga Kristiyano, kailangan tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos at ating pinag-aaralan kung sino ang Diyos, ano yung kanyang pagka-Diyos, at bakit siya ay karapat-dapat na purihin, sambahin, luwalhatiin sa ating buhay. Ang Diyos na naglikha sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating mga pinag-aaralan na katangian ng Diyos, ito ang pinakahuling katangian ng Diyos. And dito na tayo mag-graduate sa attributes ni God. No? So for this morning, we're going to discuss the last communicable attribute of God. There are two types of God's attributes for our review. First is the non-communicable attribute or yung hindi na ipapasa sa tao, tanging Diyos lang mga mayroon ito. And we also have communicable attributes, meaning yung mga katangian ng Diyos na naipasa sa kanyang mga nilikha, tayo mga tao. Ano yung mga non-communicable attributes? Ito yung sariling pag-iral or self-existence na walang naglikha sa Diyos. Siya ay Diyos bago pa man nilikha ang mundong ito. God is eternal or walang hanggan. Ibig sabihin, hindi siya namamatay. No? Immutability or unchanging ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Infinity, siya ay walang hangganan. Kung ang tao ay mayroong hangganan, may limitasyon, ang Diyos ay wala. At kung walang limitasyon ang Diyos, He is also infinite to His presence or tinatawag natin omnipresence, kahit saan nandoon siya. Siya ay nakaupo sa langit, pero siya din naman ay nandito sa lupa. At siya din naman ay nasa kalawakan. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Omniscience, meaning ang Diyos alam niya lahat ng bagay. Ibig sabihin, kahit ang bilang ng buhok mo alam ng Diyos. And omnipotence o makapangyarihan sa lahat. Na wala kahit sino mang nilalang sa mundong ito at sa ibabaw ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos na naglikha sa kanila. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ngunit ang Diyos bilang ating tagapaglikha ay meron din mga katangian na naipasa sa atin. Ito yung tinatawag nating holiness o kabanalan. Kaya tayo ay nagiging banal sa kanyang harapan dahil ang naglikha sa atin ay banal. Siya din naman ay pag-ibig. Kaya tayo marunong umibig dahil ang naglikha sa atin ay ang pag-ibig. No? Siya ang Diyos ng pag-ibig. Tayo din na may konsepto ng righteousness o katarungan na kapag mayroong mali na ginawa, mayroong katampatan na parusa. At kapag mayroong tamang ginawa, mayroong katampatang reward. No? Tayo rin naman ay marunong mahabag sa ating mga kapwa, meaning kapag mayroong nagawang pagkakasala ang kapwa natin sa atin, pinapatawad natin sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Tayo din naman ay nagiging mabiyaya sa ating mga kapwa-tao dahil ang Diyos natin ay Diyos ng biyaya at ang Diyos ng biyaya ay biniyayaan din tayo ng tinatawag nating kaligtasan. Ang Diyos natin ay katotohanan. Ibig sabihin tayo ay marunong magsabi kung ano yung katotohanan at malaman kung ano yung totoo sapagkat ang Diyos natin ang pinanggalingan ng katotohanan. Ganun din na tayo nagiging tapat sa ating mga kapwa dahil ang Diyos natin ay tapat. Di ba? Meron pa tayong pagkasabihan dyan. Bagamat tayo ay hindi tapat sa Kanya, pero siya, ang ating Diyos, ay nanatiling tapat sa atin. Kaya nga dakila ang kanyang katapatan. At last natin, pinag-aralan din ang kanyang karunungan, no? Kung ang Diyos nga ay may kontrol sa lahat ng bagay na siya at siya ang pinakamarunong sa lahat, ibig sabihin, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo at may control siya sa buhay mo, alam natin na ang marunong na Diyos ay ginagawa niya ito ng may layunin at para sa ating ikakabuti. At ito, sa panghuli, no, ang Diyos natin ay Diyos ng kabutihan. Kapag sinabing kabutihan, kapatid, it means na ang Diyos natin ay walang bahid na kahit anong kasamaan. God is good. May kasunod dyan. Anong sunod doon? God is good? And all the time.
that is true. That is a very true statement na sinasabi ng lahat ng mga Kristiyano. At bago tayo mag-end sa goodness of God, which is our last communicable attribute, nais ko lamang sabihin ito, kapatid, na ang Diyos kailanman hindi niya i-violate yung kanyang pagka-Diyos. Meaning, kapag mayroong mga konsepto sa Biblia na para bagang contradicting sa pagka-Diyos ng Diyos, it means it is invalid sa Kanya. For example, kapatid, noong unang panahon, nasusulat na ang Diyos ay nagbabago ng isip. Di ba ginawa ko dito ng illustration na noong unang panahon kapag nanalangin si Moises o nanalangin yung mga propeta sa Kanya, tila bagang nagbabago ang isip ng Diyos. Akala ko ba, brother, hindi nagbabago ang Diyos? Bakit nasusulat sa Biblia na parang bagang nagbabago siya ng isip? So meron tayong paradox na sinasabi. Hindi siya contradicting, meron siyang paradox. Hindi natin maintindihan. So, trabaho natin bilang mga Kristiyano na i-reconcile yung mga salita ng Diyos. Basta i-reconcile, it means tignan natin yung common ground kung paano magiging tama ito pag ine-explain natin. Hindi yung i-contrantala to. Ay, ano naman sinabi sa Santiago yun? Sinabi sa Santiago makanini. Pero sinabi ng Pablo makanini, ay, di ko kontra nila. Di kontra yun. Pero yung warin di kontra yung Santiago. Kung Pablo, netong mo namang espiritu, ingat yung karela. Meaning, kapatid, kung mayroong paradox sa Bible, let's always remember the very common fundamental na ang Diyos bilang Diyos never niyang i-violate yung kanyang sarili. Meaning, kung mayroon tayo nakikita sa Biblia na para bagang nagbabago ang isip ng Diyos, let's put it in a perspective na kaya bumukhang nagbabago yung isip ng Diyos kasi yung nagsusulat o yung nagkukwento nung nangyari ay tao at kapaningin niya para bagang nagbago yung isip ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, alam na niya yung kanyang gagawin bago mo pa inisip. Maaaring sa paningin mo, nagbago yung isip ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, walang nagbago sa Kanya. Again, never, ever na i-violate ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Kasi kung violate ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos, then hindi siya Diyos ng katotohanan, siya ay Diyos ng kasinungalingan. Pero hindi sinungaling ang Diyos, sabi sa Biblia. And remember that very basic principle. God will never violate Himself. Hindi niya kailanman kukontrahin ang kanyang sarili. Kung meron para bagang kontra sa mga nangyayari, it is our job to reconcile the Scriptures. Again, tandaan natin yun, okay? Kaya kanina may pinakita sa akin chart ni Sister Swiss, sabi niya, may pinost sa social media si Joros. Kaya niyo ba si Joros? Sabi niya, this is how you can understand the Bible more. Sabi niya, binigyan niyo ng mga Bible, books of the Bible, at kung paano natin sila babasahin. Is this a literature? Ito ba ay words of wisdom? Ito ba ay prophetic? Ito ba ay gospel? Ito ba ay epistles? So, kung titignan natin, kung babasahin natin yung Bible, makikita natin na meron talaga portion sa Bible na para bagang yung tao o yung manunulat ng Biblia ay ninangarit niya kung ano yung nakikita niya. At mayroon ding panunulat sa Biblia na nagtuturo kung ano yung kailangan natin malaman at maintindihan. And yung pinakamahalaga dyan, kapatid, is yung mga epistles ni Paul, no? At saka yung epistles ng mga apostles, kasi yun yung nagtuturo sa atin kung ano ba yung ebanghelyo, kung ano ba yung ginawa ni Kristo, kung ano yung pinaniniwalaan nila, at kung ano yung ginagawa ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. So yung mga bagay niyan, kapatid, sinasabi ko lang, the basic principle na kung tayo magtapos sa mga katangian ng Diyos, God will never violate Himself. Kung mayroon parang paradox sa Bible, let us reconcile it based sa mga attributes ni God. Okay? Kaya mahalaga na naiintindihan natin ito. Because God is a sovereign God, meaning siya ay may control sa lahat ng bagay. At nais ng Diyos, ang Diyos na may control sa lahat ng bagay, ay maintindihan natin kung paano niya kinokontrol
mga bagay-bagay sa mundo ito. That is the doctrine of providence. Pag minsan, bibigyan natin yun ng series din. Kasi ang providence is a serial study na mahaba-mahaba. Sa buhay ng tao, lalo-lalo sa buhay ng Kristiyano, ang Diyos ay may control sa ating mga pamumuhay. Sasabihin ng iba, di kung ang Diyos ay may control sa aking pamumuhay, kung ano man yung ginagawa ko, para akong puppet. Para akong robot na parang ginagalaw lang ako ng Diyos. Di walang kwenta yung ginagawa ko kasi Diyos lang naman yung gumagawa nito Walang accountability sa akin. No. Kaya sabi ko, providence is very deep. Siguro pag malalim na rin tayo sa gospel, doon natin pag-aralan ang providence. But today, we're going to focus on the last attribute of God, which is the goodness of God. I'm sure you're familiar with the song, Goodness of God. Diba? And doon sa the song, Goodness of God, pinapakita natin doon na ang Diyos natin ay hindi lamang siya Diyos ng kabutihan, kundi lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikakabuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. So today, we're going to discuss about the goodness of God or ang kabutihan ng Diyos. Ano yung meron sa mundong ito? Ang tanong. Sa mundong ito, puno ito ng kasamaan at paghihirap at madalas nating itanong sa ating sarili, lagi tayong naghihirap, lagi may pagsubok, lagi may suliranin. Ano yung tanong natin sa ating sarili? Kung may Diyos, natutulog ba ang Diyos? At kung mayroong Diyos, mabuti ba siyang Diyos? Diba yung tatanong natin? Kasi kung mabuti siyang Diyos, hindi niya hayaan na mayroong kasamaan sa mundo ito. Kasi kung mabuti siyang Diyos, hindi niya hayaan na may gera sa ganito, namamatay yung mga inosenteng bata, mamamatay yung mga inosenteng mga nanay, mamamatay yung mga inosenteng mga tao. Kung mabuti ang Diyos, sana hindi niya hinayaan na mangyari yung mga bagay na iyan. Yan yung tanong natin. That is an intelligent question and it is valid. Oo nga naman, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan na ang bata na nasa sinapupunan ng nanay na hindi pa naisisilang ay i-abort ng nanay at papatayin sa loob ng kanyang tiyan? Diba? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaan na mangyari yung mga bagay na yan? Ang Diyos ay hindi mabuti. Yan ang tingin ng mundo ito. Bakit kayo din, tatanong sa inyong sarili, kapag meron yung pagsubok, mga suliranin, mabuti ba talaga ang Diyos? No? Kaya ang sagot madalas ng mga tao, pag tinanong sila, mabuti ba ang Diyos? Ang sagot, depende. Ano yun? Depende. Mabuti ang Diyos kung nakukuha ko kung ano yung gusto ko. Mabuti ang Diyos kung wala akong sakit. Mabuti ang Diyos kung ako ay maganda yung kinalalagyan ng aking buhay. Yun, mabuti ang Diyos. Pero kung ang Diyos ay pinabayaan ako, hindi na siya mabuting Diyos. Pag may pagsubok, hindi na siya mabuti. Pag may problema, hindi siya mabuting Diyos. Kasi kung mabuti siyang Diyos, dapat hindi niya ako hinayaan na ako'y magkaroon ng sakit, na magkaroon ng problema, magkaroon ng pagsubok. Di ba? Ganyan tayo. Natural lamang ba na isipin natin yun? Oo. No? Kasi ang hirap unawain ng Diyos na napakabuti ay hayaan niya ako na magkaroon ng problema at pagsubok. Pero meron katotohanan sa Biblia. Ang katotohanan sa Biblia, sa lahat ng panahon, ang kinakapangpangan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti. God is good and all the time. Meaning, kahit may problema, may pagsubok, may mga suliranin sa buhay mo, tandaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo ay nananatiling mabuti. Tignan natin kapag ipag-aaralan natin sa salita ng Diyos kung bakit natin nasasabi ito. Kasi ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang isang ideya. Na isipin mo lang na, mabuti ang Diyos, that's it. Kaya masasabi mo lang sa pulpit na God is good all the time, God is good all the time. Yun lang. No. Ang kabutihan ng Diyos ay kailangan
nararanasan sa buhay ng tao. Itong katotohanan na ito that God is good all the time ay dapat malasahan natin bilang mga Kristyano. Kailangan na-experience natin ito, nararanasan natin ito. At ang kabutihan na nararanasan natin ay kailangan isa sa pamuhay natin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya ang mahalaga na naiintindihan natin ang kabutihan ng Diyos. Medyo makapaba, pero I will make sure that this will be shortened. First, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mabuti. Hindi natin sinabi na ang Diyos ang pinagmulan ng kasamaan, kundi ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mabuti. Basahin natin sa Exodus chapter 33, verse 19. Si Moises, kapatid, ay sumasamo sa Diyos na iligtas ang kanyang mga tauhan mula sa mga ang kanyang bansa, kanyang bayan na Israel mula sa mga Ehipto. Kaya Exodus, makita mo dyan, yung pag-exit ng mga Israelites from the land of Egypt. At dito, nag-intercede si Moises. Idinala din niya ang bayan ng Israel para sila ay maligtas. Kamukha na ginawa ni Kristo para sa atin. Si Kristo is also our intercessor. Idinalangin niya tayo sa Ama para tayo ay maligtas. Ginawa rin ito dati ni Moises. Dumalangin siya sa Ama upang maligtas ang kanyang bayan. At sinabi ito ng Diyos sa kanya. Sinabi ito ng Diyos sa Exodus 33:19. At kanyang sinabi, sabi ng Panginoon sa kanya, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harap mo at aking ipapahayag ang aking pangalan, ang Panginoon, sa harap mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagin. Ang sinasabi dito ng Diyos na ipapakita niya ang kanyang kabutihan kung kanino niya gustong ipakita ang kanyang kabutihan. At ang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos ay mayroong resulta. Ito ay biyaya na nagre-resulta ng kaligtasan. Mapang ikaw ay makawala sa pagkaalila sa mga Ehipto o ikaw ay makawala sa pagkaalipin ng kasalanan. Itong ginagawa ng Diyos na pagliligtas sa atin ay base sa kanyang mabuting puso. Okay? That's the first principle. Kaya makita mo yung Exodus chapter 33 ay ginamit ni Pablo sa Romans chapter 9. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 9, sabi ng Diyos, I will have compassion, I will have mercy to whom I will have mercy, and I will have compassion to whom I will have compassion. Kung kanino man ako mahabag, ipapakita ko sa tao na iyon ang aking kabutihan. Meaning, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kabutihan, nagpapahayag ng kanyang kabutihan sa mga taong pinipili niya para sa kaligtasan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay na mabuti. So, ang paggawa ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa mga taga-Ehipto ay ang kanyang gawang mabuti dahil Diyos ay kabutihan. Ang Diyos ay hindi lamang gumagawa ng mabuti. Siya ang sukatan at pinagmulan ng kabutihan. That's a very clear distinction. Hindi mabuti ang Diyos dahil gumagawa lamang siya ng mabuti. Yung nakikita natin na gumagawa siya ng mabuti. Mabuti pa lang ang Diyos kasi gumagawa siya ng mabuti eh. No. Hindi yun ang sukatan ng pagiging mabuti ng Diyos. Ang sukatan ng pagiging mabuti ng Diyos ay makita natin siya, malaman, makilala natin siya, at ma-realize natin, maranasan natin sa ating buhay ang kanyang kabutihan upang maintindihan natin na ang Diyos na naglikha sa atin ay ang Diyos ng kabutihan. At ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan sa mundong ito ay nanggaling sa ating Diyos. So hindi siya nagiging mabuti dahil sa kanyang ginagawa, kundi mabuti talaga ang Diyos dahil siya ay likas na mabuti. Tandaan, God will never violate Himself. There's a very strong critique sa Biblia na nagsasabi, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya
nagkasala si Adan. Alam niyo ba yung first covenant ni God sa tao? Ang first covenant ni God sa tao is what we call the covenant of works. Napakasimple lang. Ang tao na walang bakit na kahit anong kasalanan, ang tao na hindi corrupt, ang tao na perpekto na nilikha ayon sa imahe ng Diyos, which is si Adan at saka si Eva, na wala kahit anong korupsyon sa kanilang puso. They are the perfect people. Actually, yun yung magiging estado natin pagdating ng panahon kung yung estado dati ni Adan at ni Eva. Yung estado ni Adan at ni Eva na perfecto ay natukso. Imagine that. Natukso ng kaaway at nilabag ang kaisa-isang utos ng Diyos. Kaling utos ng Diyos, huwag kakain sa puno ng knowledge and wisdom of good and evil. Pero dahil ang tao ay likas na curious at mayroon talagang innate sa tao na para bagang gusto niya, mas higit siya kaysa sa kanyang manlilikha. That is the first sin, the sin of pride. Nilabag ng tao ang kautusan ng Diyos. Thus, the covenant of works was broken. Ibig sabihin, ang pagliligtas ng Diyos ayon sa ating mga ginagawa ay hindi natin kayang magawa. Kung si Adan nga sa kanyang perfectong estado ay nagkasala, paano pa kaya tayo sa ating natural na estado ay mga makasalanan? Meaning, we will not be saved by our works. That is the very, very basic principle of the gospel. We are not saved by our works. Pero tingnan natin yung kabutihan ng Diyos na nangyari doon. Ang sabi ng Diyos, kung magkakasala ka, Adan, ikaw ay mamamatay. That's very, very, very important. Kung magkakasala si Adan at si Eva, sila ay mamamatay. Pero kung sila ay nagkasala, ano nangyari? Ano yung unang-unang ginawang instinct ng tao kapag sila ay nagkakasala sa Diyos? Sila ay magtatago. At kapag sila ay nagtago, ano yung nafe-feel nila? Bakit sila nagtatago? Kahihiyan. O tinatawag natin shame. Ano ba? Guilt. Guilty sila. Kasi alam nilang mali yung kanilang ginawa. At kapag merong guilt at merong pagkakautang ang tao sa iyo, yung ginagawa ng mga tao na nagkakautang sa iyo, nagtatago kaya ang hirap nilang sigilin, di ba? Umutang ngayon, tapos bukas hindi mo na siya mahagila. Yan ang problema. Nagtago sila Adan at si Eva nung sila yung nagkasala. Pero, tingnan natin kung yung kabutihan ng Diyos. Dapat sila ipapatay na ng oras na yun. Dapat wala ng tao sa mundong ito ng oras na yun. Dapat sana, ginunaw na lang ng Diyos ang buong mundo kasi wala naman kwenta yung nangyari. Pero sabi ko, ang Diyos ay marunong. Ang Diyos natin ay alam niya ang lahat ng bagay. Ang ginawa niya ito ay mayroong layunin. Hinayaan niya na magkasala si Adan upang ipakita niya kay Adan at kay Eva na bagaman sila ay mga masasamang tao na nagkasala sa Diyos, ang Diyos pa rin ay nananatiling mabuti sa kanila. Diba? Ano yung ginawa ng Diyos? Hindi sila pinatay. Kasi dapat papatayin sila noong oras na yun. Kung pinatay si Adan at si Eva, may tao pa ba sa mundo ito? Wala na. Kumbaga, that's the end of creation. Pero hindi sila pinatay. Ano ginawa ng Diyos? Pinakita ang kanyang biyaya sa kanila. There starts the covenant of grace. Na ang Diyos sa buhay ng tao ay naging mabiyaya sa kanila. Ipakita ng Diyos kanyang kabutihan. Ano ginawa niya? Sila ay nakahubad, hiyang-hiya sa kanilang sarili na ginawa ng Diyos. Binihisan sila. Binihisan sila ng Diyos. Binigyan sila ng bahay, binigyan sila ng ari-arian, at hinayaan sila ng magpakarami. At ngayon, tayo mga tao ay marami na sa mundong ito. Dahil sa kabutihan ng Diyos noong unang panahon. Kaya tandaan, kung ang Diyos ay mabuti, kailanman hindi siya gagawa ng kasamaan. Ang gumagawa ng kasamaan ay ang taong nagkakasala. Sino yung nagkasala ng oras na yun? Ang Diyos ba o si Adan? Si Adan. So thus, God is not the author of evil. But the author of evil is man himself.
But because of God is good, dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya inayaan na yung kasamaan ng tao ang maghari, kundi ang kanyang kabutihan din naman ang maghari sa buhay ng mga tao ito. Dahil ang Diyos natin ay likas na mabuti. Meaning, in general, lahat ng kabutihan sa mundong ito ay refleksyon ng Diyos na mabuti na naglikha sa atin. Kanyang kabutihan ay perfecto. Kung Diyos ang pinagmulan ng kabutihan, ibig sabihin, huwag natin ibabase ang word ng goodness o kabutihan sa kultura ng tao o sa damdamin natin o sa feelings ng natin. Ay, feeling ko mabuti siyang tao kasi yung vibes niya iba. Parang feeling ko mabuti siya. Ay, feeling ko tama yung sinasabi niya. Kasi ang sabi sa kulturang ito, okay lang naman eh. Okay lang na ang lalaki ay sisiping sa kapwa lalaki. Kasi ang sabi sa kulturang ito, okay lang na ang babae ay sisiping sa kanyang kapwa babae. Okay lang, kasi sabi sa kultura, ganyan eh. Tama, okay lang yan, mabuti yun, that is good. But then, man, ang tao was never good. What is the culture? It is a human culture. If it is a human culture, then it is not good. If it's a human emotion, then it is not good. Meaning lahat ng galing sa laman at sa tao ay kasamaan at kasalanan. Kung hindi natin makikita sa kultura ng tao o sa damdamin natin ang kabutihan, saan natin ito makikita? Sa Diyos lamang. Kaya hanapin natin ang kabutihan sa Diyos. Because ang Diyos natin ay mabuti at mabuti sa lahat ng oras. God is good. Kung hiwalay ka sa Diyos, hindi mo lubos na mauunawaan ang kanyang kabutihan. Diba? Ang mga taong hiwalay sa Diyos, gumagawa sila ng sarili nilang kabutihan. That is the concept of the knowledge of good and evil. Kaya kinain nito ni Adan para magkaroon ng konsepto ang tao ng sarili niyang kabutihan at kasamaan. Pero iba ang kabutihan na galing sa Diyos. No? Kaya ang pangalawang puntos is this. Ang kabutihan ng Diyos ay nakahayag sa kanyang mga gawa. No? Kaya natin nalalaman na ang Diyos natin ay mabuti dahil kanyang ipinapakita sa kanyang mga gawa. Saan yan? Sa creation, na tayo'y nilikha, and everything is good. Remember that? God created the heavens and the earth, and He saw that it was. God created man, and He saw that it was. Everything that He did in creation, it was good. Meaning lahat ng nilikha ay nanggaling sa kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kabutihan ang naglikha sa atin. Ang Diyos sa kanyang kabutihan din naman ang nag-iingat sa atin, which is providence. He is in control of everything. Ibig sabihin, kung masama ang mundong ito, ini-equalize ng Diyos o mas higit pa na ipinapakita niya sa tao ang kanyang kabutihan. Kasi kung hindi tatapatan ng Diyos ang kasamaan ng mundong ito ng kanyang kabutihan, ay malabata na may gunaw. Pilan lang bansa rin ating nuclear weapons. Bago po ba ng nuclear weapons at ang missiles na launch na at magunawan din mundo? Pilan lang bansa rin ito. Mostly Russia, US, China, India, North Korea. Russia. Bansa na rin, nila nuclear weapons, sunod-sunod lang magpa-nuclear weapon din, magunaw yung mundo. Pero God is good at hindi niya inahayaan na mangyari yun. Kasi ang kasamaan ng tao ay kanyang nineutralize ng kanyang kabutihan. At ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan sa atin at ang kanyang pag-iingat sa atin, ang tawag dyan ay providence. Pag-aaralan din natin yung pagdating ng panahon. At ang panghuli, makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga gawa nung tayo ay pinubos sa ibang kasalanan sa ngalan ng ating mahal na
Panginoong Jesucristo. Dahil ang Diyos ay mabuti, patuloy pa rin niya tayong pinapatnubayan at pinagpapala kahit hindi tayo karapat-dapat. Psalms 145:9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang gawa. Ibig sabihin ng ginagawa ng Diyos, lahat ng naayon sa kanyang kabutihan ay para din naman sa ating kabuti at ang pagpapakita ng Diyos ng awa sa atin. What is mercy? It is a form of grace. And if God is always gracious to us, then God shows what we call common grace. Meaning, ang Diyos sa kanyang ginagawa sa mundong ito, kaya tayo nananatiling buhay at hindi pa naggunaw ang mundong ito, kaya ka nananatiling humihinga at kumakain ng masasarap na pagkain, at kaya ka nananatiling nandito sa mundong ito at madalala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ay dahil ang Diyos na naglikha sa akin, ay isang mabiyayang Diyos. That is common grace. Kaya natatanggap ng non-believer at ang believer kung ano man ang common grace na yan. Pera, pag-aari, kalusugan, katanyagan sa mundo ito is given to all creations. Regardless if you are a Christian or a non-Christian. That's what we call common o pangkaraniwang biyaya. This is given to all of humankind. Pwede naman sirain o gunawin na ng Diyos ang buong mundo. Pwede naman napatayin ka ngayon. Pero bakit ka humihinga? Because you are always receiving the grace of God. That God, in His goodness, is always merciful and gracious. That God, in His goodness, is always merciful and gracious. That is common grace. But then, meron tayong tinatawag na iba. Special grace. And this special grace is what God does to a sinner. Anong ginagawa ng Diyos sa isang makasalanan? Tinutubos niya ang kanyang mga kasalanan ayon sa kanyang kabutihan. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi lamang nakakatanggap ng common grace, kundi meron silang biyayang natatanggap na sa kanila lamang to ibigay ng Diyos. Kaya espesyal. Diba? Sabi ko, pitinjo ko, kung baga bala mo, nung sasalik ang bibig ka, aniya ka mo, bibig ka po muot, at niya may buro, at saka marang niya keso, marang niya cheese. Special yan. Only for those who are in Christ Jesus, the Son. Kaya kung ikaw ay Kristyano ng mga oras na ito, ikaw ay nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos. That is special grace. Ibig sabihin, ang rurok ng kabutihan ng Diyos ay sa mga Kristiyanong nakatingin lagi sa krus ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa krus ng Panginoon, doon natin makikita ang tunay na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Diba? May pagsubok, may kahirapan, may suliranin, may pagkawala, nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng kaibigan, mayroong kalungkutan sa iyong buhay. Kapatid, huwag mong gawing sukatin yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga sitwasyon sa buhay mo. Kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Kasi kung iisipin mo na lang na ikaw ay laging nagkakaroon ng problema, ng mga pagsubok, ng mga suliranin, kung iisipin mo lamang ang sitwasyon mo sa buhay mo, malamang iisipin mo, ang Diyos ko ay hindi mabuti sa akin. Sapagkat kung ang Diyos ko ay mabuti sa akin, dapat sana hindi ako nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok, mga suliranin. Diba? Kaya kanina, ang tanong, mabuti ba talaga ang Diyos? Ano yung sasabihin ng non-believer? Depende. Depende kung nakukuha yung gusto ko. Kung nakukuha yung gusto ko, mabuti ang Diyos. Kung hindi mo nakukuha yung gusto ko, hindi siya mabuti. Pero sa buhay ng Kristiyano, kaya sabi ko, iba yung pananaw natin. Iba yung worldview natin. Sa buhay ng Kristiyano, hindi sukatan ang sitwasyon ng kabutihan ng Diyos. Ano yung sukatan ng kabutihan ng Diyos sa atin? Kapag tayo ay tumitingin hindi sa ating sitwasyon, kundi kapag tayo ay tumitingin sa krus ng Panginoong Jesucristo. Kapag tumingin tayo sa krus ng Panginoong Jesucristo, doon natin makikita
ang kabutihan ng Diyos. Dahil sa krus, kapatid, dahil sa krus, ang Kristiyano, kaya niyang sabihin ito, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa akin, sa krus, ipapako, mamamatay para sa akin. Kung kayang ibigay ng Diyos yung kanyang kabugtong na anak para sa akin, at ang kanyang kabutihan ay makikita sa mga oras na yon. Ibig sabihin itong Diyos na ito na mabuti, na kaya ng isakripisyo kahit ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ako pababayaan. Kahit anong mangyari sa magpagsubok sa liraning problema, alam ko ang aking Diyos ay mabuti at hindi niya ako pababayaan. Diba? Kaya no fear in death. May sakit ngayon, may cancer, maaaring mamatay na bukas, nakasmile pa rin. May galak sa ating puso. Why? Sapagkat alam natin na kung tayo ay naka kay Kristo, ang ating kaluluwa ay nakaangkla sa Panginoon. At kung saan man ang Panginoon, doon din tayo pupunta. Paano? Ang kabutihan ng Diyos ay nakikita sa buhay ng mga hirap, sa buhay ng mga tunay na mga Kristiyano. May natin yan, this is very famous, kinakanta ito ng mga children's choir, Galatians chapter 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyak, kadalo, at kabutihan. This is one of those. That those who are in Christ should be good, because God is good, and if God is good, then all of those who are in Christ are good, because that is the fruit. Diba? Kung tayo ay nasa Kristo, tayo ay kailangan mabuti. So kung wala si Kristo sa atin at ang Espiritu Santo na ipinangako sa atin, walang ginagawa ng tao ang ituturing na mabuti sa harapan ng Diyos na banal. Remember that very basic principle. What is the fruit of the flesh? It was never good. But the fruit of the Spirit is good. But if you don't have the Spirit in your life, and if you don't have Jesus in your life, thus anything that you do good was never good. That's very logical. Kung ikaw ay isang mabuting tao, nasabihin ganyan nasabihin, mabuti ako tao, hindi ako nagkakasala, ako ay isang tao na matulungin sa aking kapwa, isa akong pilantropong tao, pero ako hindi ako naniniwala kay Kristo. At hindi ako naniniwala sa Diyos. Ligtas ba ako? Ang sabi sa Bible, walang gawang mabuti ng tao outside of the Spirit and of Christ is good. Meaning, walang gawa natin ang ituturing na banal sa harapan ng isang Diyos na banal kung tayo ay wala kay Kristo. So, natin mo mabasa yan. Romans 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, meaning yan yung pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa pagiging mabuti sa harapan ng Diyos, ay walang taong ituturing kaganap sa paningin niya. Walang gawa ng kautusan o sa pagiging mabuti ng tao na tayo magiging matuwid sa harapan ng isang Diyos na banal. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, doon natin nakilala ang kasalanan. So the wages of sin is death. Regardless, whatever you do, kung ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, you will always die. Because you're doing it out of sin. It's a very logical, naiintindihan mo ba? It's very logical. Kung ikaw ay mabuting tao, pero ikaw ay wala kay Kristo, lahat ng iyong gawang mabuti ay basahan sa harapan ng isang Diyos na banal. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil ang Diyos ay likas na mabuti, ang estado ng tao na walang mabuting ginawa sa kanyang harapan ay kanyang binago. Binago ng Diyos yung estado ng tao na iyon, na dati isang makasalanan, puro basahan ang kanyang mga gawa, at ngayon ay nalinis na sa kanyang harapan. The very famous chapter that is Ephesians chapter 2. Pero alisin natin, lumabas mo tayo sa Ephesians chapter 2, and pumunta tayo sa isang chapter din, na kamukha ng Ephesians chapter 2, pero ito ay sinulat ni Pablo
kay Tito or Titus. Titus 3:4 to 8. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti kaya niya tayo iniligtas, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Dahil siya ay likas na mabuting Diyos, at dahil siya ay likas na mahabaging Diyos, niligtas niya tayo ayon sa kanyang gawang mabuti. Hindi sa ating paggawa ng mabuti kaya tayo ay naligtas, kundi sa mga gawang mabuti ng Diyos kaya tayo naligtas. Kaya sabi ko nga, there are two covenants. There's the covenant of works and there's the covenant of grace. But paano nangyayari sa covenant of works? Kasi kailangan ma-fulfill yun. Walang covenant na hindi kailangan ma-fulfill. Who fulfilled the covenant of works? Sino yung gumawa nun para sa atin? Kailangan yung gumawa nun. Si Jesus ang gumawa nun para sa atin. He is the second Adam. Yung hindi kaya gawin ni Adam, ginawa niya para sa atin. Diba? And that fulfills the covenant of works, that in Christ, every covenant is fulfilled. Iligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ito'y ayon sa kanyang kahabagan, which is, it is the work of God. Sa pamamagitan ng ito'y ginawa ng Diyos. Paano niya tayo niligtas? Ano yung mga gawang mabuti na ginawa ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa atin, that is regeneration. In English, kung mabasahin mo yan, we are regenerated. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan, which is pagbaborn again ng Diyos, at sa pagbabago ng ating mga disposisyon, ng ating mga puso, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. This is directly mirroring John chapter 3. This is not, John chapter 3, sabi ko, John chapter 3 was never about baptism. John chapter 3 is the miracle regeneration, the grace of God, who is doing all the work to save such sinner. Yun kinakanta natin, amazing grace every time. That was all the work of God. That the goodness of God is seen through His work in us whenever He saved us through our Lord Jesus Christ. Ang Espiritu ito na kanyang ipinuhos ng sagana sa ating sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Imagine that. You should have Christ and you should have the Spirit in your life for you to be considered as good. Because to know that God is good is for you to experience Christ and to experience the Holy Spirit in your life. Upang yamang ariing ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kailangan sinasabi, by grace you have been saved through faith, not by works. It is a gift of God. Tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. And then sa Ephesians chapter 2 verse 10 sabi na ang ginawa ng Diyos na ito na pagliligtas sa atin ayon sa kanyang biyaya at hindi sa ating mga gawa ay kanyang ginawa upang ipakita sa atin ang kanyang awa, upang ipakita sa atin ang kanyang kabutihan, upang kapag naiintindihan natin ito, lakaran natin sa ating buhay ang paggawa ng mabuti. Ayan po ba? Diba yun yung Ephesians chapter 2 verse 10? Na kanyang inihanda upang siya natin lakaran. Upang siya natin lakaran. At ito inulti ni Pablo. Sabi niya sa Titus 3:8, tapat ang salita, sabi ni Pablo, ang nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya tayo sa Diyos ay maging maingat na ilaan ng kanilang sarili sa mabubuting gawa. Meaning, the good works or the works of man was never the basis of God's salvation. Hindi pinasa ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng ating gawang mabuti. Kundi ang ginawa ng Diyos, ibinasa niya ang ating kaligtasan sa kanyang paggawa ng mabuti. At dahil sa kanyang paggawa ng mabuti sa atin, ito ay nagresulta ng ating paggawa din ng mabuti sa ibang tao. Kaya nga, the last attribute of God is the goodness of God
For if you experience the goodness of God in your life, then you should also be good to other people. No? Kung tayo ay na kay Kristo, dapat may gawang mabuti din sa atin. Kasi ginawan tayo ng mabuti ng Diyos. Kung ginawan tayo ng mabuti ng Diyos, dapat tayo din ay maging mabuti sa ating mga pamumuhay. So, tanong ko ganito, nakikita ba ang kabutihan sa aking buhay? Tanong nyo yung sarili. Nakikita ba ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Paano ba ako makitungo sa aking mga kaaway? No? Pinatawad ko na ba yung aking mga kaaway? Pinatawad ko na ba yung mga nagkasala sa akin? Kasi yung Diyos ko na may isang mabuting Diyos, pinatawad niya ako kahit ako'y hindi karapat-dapat na patawarin. Ako ba? Bilang ambassador ni Kristo at bilang nilikha ng Diyos na mabuti, ako din ba ay nagpatawad na ng aking mga kaaway? Tanongin niyo yung sarili. At kung ganon, marunong ba talaga akong magpatawad? Ibig sabihin, kung walang kabutihan, baka kailangan mong suriin ang iyong sarili. Sabihin mo ikaw ay na kay Kristo, pero hindi mo nagagawa yung mga bagay na yan. No, hindi nakakatakot. Nasasabihin natin na tayo ay na kay Kristo, alam natin ang Ebanghelyo ni Kristo, pero walang mabuting gawa sa buhay natin. Walang bunga ng Espiritu sa buhay natin. Kaya tandaan, ang kabutihan ng Diyos ay triple S. That the goodness of God is the source of all good. That the goodness of God is the showing of God of His goodness. And the goodness of God is the sharing of God's goodness to all of us. The source of goodness is God. The showing of goodness is God. And the sharing of goodness is God. And dahil doon, kapatid, ito yung gawin natin sa ating buhay. Psalms 34 verse 8. O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Bakit di natin subukan, maranasan ang kabutihan ng Diyos, maintindihan sa buhay natin? Maligaya ang tao na nasa Kanya'y nanganganlo. Hindi sapat na alam lang natin na mabuti ang Diyos. Hindi sapat na sinasabi lang natin na God is good all the time. Kundi dapat nararanasan natin sa ating buhay ang kabutihan ng Diyos. Dapat nararanasan natin sa ating buhay ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala at paniniwala kay Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kung hindi mo pa talaga kilala si Kristo, ito yung hamon ko sa iyo, kapatid, lang sa mga bisita ko meron lang. Lumapit ka sa Kanya at matitikman mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi ko ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng Kristyano? Kapag tumingin siya sa krus, yun ang kabutihan ng Diyos para sa kanya. Nasa krus, ang tao makasalanan, ang tao walang pag-asa, ay binigyan ng pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos niya sa atin, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo na siya'y namatay para sa atin, binayaran ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo at kasalanan sa krus ng Kalbaryo, at siya'y nabuhay sa mundong ito na wala kahit anong kasalanan. He fulfilled the covenant of works so that for those who believed in Him, para sa lahat ng mga taong maniniwala sa mga ginawa ni Kristo para sa katauhan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Panginoong Hesus Kristo ang siya lamang makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. At kung natikman mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, tayong lahat, natikman natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Hindi tayo naririto dahil ang Diyos natin ay masama. Kundi nandito tayo, bagamat may pagsubok, mga suliranin, mga problema, nandito pa rin tayo naglilingkod sa Diyos dahil alam natin na ang Diyos natin ay isang mabuting Diyos. Alam natin that God is good. At kung naiintindihan natin ito, mamuhay ng may kabutihan sa iyong kapwa at manampalataya sa isang Diyos na mabuti sa kanyang mga layunin at gawa. Dito ako magtatapos. Kung ang Diyos natin ay mabuti sa kanyang layunin at sa kanyang mga gawa,
Sabi nga ni Pastor noong Wednesday at sinabi ko rin last Sunday, Romans 8:20. At nalalaman natin bilang mga Kristiyano na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos na mabuti ay gumagawa sa ikabubuti din naman ng lahat ng mga taong umiibig sa Kanya, alinsulod sa Kanyang mabuting layunin para sa ating lahat. God is always good in our lives all the time. And we know that whatever happens, kung ano man yung mangyayari sa buhay natin, we will always be in the hands of the good and gracious Father, our God and Savior. Ama, maraming salamat sa mga salita. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga katakian na ipanipasa sa amin. At maraming salamat o Diyos na mga kapatid kami karapat-dapat iyong ipinahayag at ipinakita ang iyong kabutihan sa amin. At ngayon kami namumuhay sa kabutihan dahil ikaw ay mabuting Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Marapatin mo, Diyos, na ang bawat isa na narito ay makaranas ng iyong kabutihan. Sa mga hindi pa nananampalataya sa iyo, O Diyos, ipakita mo at iparanas mo sa kanila ang iyong kabutihan at malasap nila ang kabutihan mo na sa tuwing kami ay nakatingin sa aming mahal na Panginoong Jesucristo, ito'y magbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso na kahit anong mangyari sa aming buhay, kahit masama pa ang mundo ito, ikaw pa rin ay mabuti at mananatiling mabuti at lahat ng gawa mo ay para sa aming kakabuti at patuloy ka namin pagkakatiwalaan sa iyong mga salita. Lahat ito ang sa dalangin sa kapayapaan ni Jesus.